Iniharap nga sa media itong si dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go bilang isang detainee. Sa pagdating nito sa bansa, nakasuot siya ng orange na shirt bilang damit ng isang bilanggo na may nakasulat na CIDJ habang nakaposas ang kanyang kamay. Tinatakpan niya ng puting damit ang naturang posas at nakasuot din siya ng face mask na itim. Makailang ulit ng hinilingan ng mga nasa press conference area na makawani ng media na tanggalin sana ni Go itong mask at magsalita sa publiko, subalit umiling ito dahil wala umano siyang dalang abogado na gagabay sa kanya. Habang nagbibigay ng pahayag si Interior Secretary Benhur Abalos Jr. nakatalikod sa media ang dating alkalde. Inamin naman ito na may natatanggap siyang banta sa kanyang buhay, ngunit hindi ito lubos na idinitalye. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Alice Go. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. I feel safe po. Maraming salamat po. Pahayag pa rin po yan mga kabombo nitong si Alice Go doon ho sa pagdating ho niya o kasabay ng kanyang pagdating dito ho sa Pilipinas mula ho sa may bahagi po ng Indonesia at sinundo nitong sina Secretary Benhur Abalos Jr. ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police Chief General Francisco Marbil. Samantala muna sa iba pang mga balita, Bambabik. Yes, Bombo Genesis, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito ang si Alice Go, kinumpirma ngang may natatanggap siyang death threat at humingi siya ng tulong kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Kelly Cordero. Kinumpirma na mismo ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go na may natanggap siyang banta sa kanyang buhay at humingi siya ng tulong kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. at Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil. Inamin ito mismo ni Go nang makabalik na siya dito sa Pilipinas mula Jakarta, Indonesia kaninang bandang 1:00 ng madaling araw. Ayon kay Go, humingi siya ng tulong kay Abalos at Marbil dahil pakiramdam niya ay ligtas siya sa PNP at DILG. Kino-confirm ko po ang lahat po na sinabi po ni Secretary na meron po akong death threats po at humingi po ako ng tulong po sa kanila at masaya din po ako na nakita ko po sila. Kasunod dito inamin rin ni Abalos na humingi ng ilang minuto si Go para makausap sila ni PNP Chief Marbil noong nasa Indonesia pa lang sila. Hindi naman umano idinitalya ni Go kung anong klaseng banta ang natanggap niya, pero inabisuhan umano nila si Go na huwag matakot at ibunyag niya ang mga malalaking tao sa likod nito kasabay na ang pangako nilang pangangalagaan nila ang buhay ng dismissed mayor. Matatandaan na kahapon, September 5, sa turnover kay Alice Go ng Indonesian authorities sa ilang opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas habang nakalive online na sagap ng mic ni DILG Sec Abalos ang paghingi ng tulong ni Go sa kanya, pero nang sumagot na si Abalos ay bigla na lang nawalan ng audio. Yeah. Hi, Sir. Alice. Oh, ikaw pala si Alice. Hindi kita Nakita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sec. Ando ka ba nung mayor ka nun? Opo. Ando sila, no? Sila governor? Opo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sec, patulong. May dekret po kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan Opo, Sec. natin Opo. ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko para ngayon Chinese. Batay naman sa impormasyon mula sa Bureau of Immigration, nabanggit daw ni Go na takot siya sa Chinese mafia. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dagdagan pa natin ang ilang mga kaganapan kaugnay pa rin po sa pagdating nitong si Alice Go sa Pilipinas. Nilinaw naman nitong si Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na hindi ho ipinusige ng Indonesian authorities ang prisoner swap at lalong hindi ito naging sanhi ng delay ng kanilang pagbalik kasama ang inarestong itong si Alice Go. Ayon kay Secretary Abalos, ang pagkakakuha nila kay Go ay walang kapalit at tanging ang maayos na ugnayan ng dalawang bansa ang naging daan ng maayos na deportation process. Maalalang naging laman ng mga balita sa Indonesia ang hirit ng ilang opisyal doon ho sa naturang bansa na ipalit na lamang sa tumakas na alkalde ang Australian drug personality o drug lord na kinilalang si Gregor Haas. Si Haas ay nahaharap po sa patong-patong na kaso sa kanilang bansa, ngunit nakatakas ito at naaresto naman ng mga otoridad dito sa Pilipinas. Gayunpaman, kung hindi umano magmamadali o nagmamadali ang kanilang panig, baka napalayan na itong si Go sa Jakarta, lalo't wala naman itong mabigat na kasong kinakaharap doon. Pakinggan po natin at panoorin ang bahagi po ng pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr.
Actually, yung swap na sinasabi ninyo is just hindi naman masyadong, hindi na pag-usapan eh, no? It was just bypassing lang, na sinasabi lang nila na, I think, as far as Indonesia is concerned, it was mentioned that yung death penalty for that person, I think his name is Has, no? Hindi nila kinukonsider. Pero, it was never the basis nitong pagbalik kay Alice, no? Bahagi po yan ng pagkumirma nitong si Secretary Abalos. Samantala, sa jurisdiction muna ho ng pulisya mananatili ang dating alkalde o ito hong tinanggal na alkalde ng Bamban, Tarlac. Ito'y para ho sa seguridad daw nitong Sigo at saka na lamang ite-turn over sa korte ng Capas, Tarlac o maging sa Senado. Balikan din po natin ang naging pahayag pa rin itong si Secretary Abalos. Nag-file po ng kaso. Kung maalala ninyo, ang unang nag-file ng kaso labang kay Alice Go ay ang DILG. At ito naging basihan ng ombudsman na mag-issue ng preventive suspension. Kung maalala nyo lang. Ngayon, ito ngayong pinal namin sa ombudsman, ito ngayon ay nakita ng ombudsman at kinampihan ng DILG at sinampa po ito at kinasuhan na po siya. No? At ito ngayon ay nasa korte ng Capas, Tarlac. At ang Capas, Tarlac po ay nag-issue ng warrant of arrest labang kay Alice Go. No, ganun po ang nangyari. Meron na po siyang warrant ngayon. At kanina nga binasahan siya, sa eroplano pa lang binasahan na po siya. Binasa yung kanyang demanda na siya'y nakademanda at inaaresto po. Dahil po rito, siya ay pansamantala, maski ngayong gabi lang, dito muna siya sa PNP. Siguro si Chief ang makakapagsalita na rito. No? At yun naman sa Senado, kung sakali man, kung magbe-bail siya, pwede na siya mapunta sa Senado.